So, instead na parang, AI generated yung gagawin kong, summary ng mga diniscuss natin, last Friday. So, ginawa ko na lang ganito, na para at least, meron din kayong way to recap yung step by step procedure na ginawa ko, 'no. So, alam ko masyadong maraming, steps yon, to be honest. So, lalo na kapag siyempre 'di pa kayo gano'n kasanay 'no, sa development. Yung mga steps na yon is madali niyo siya makakalimutan 'no, especially if wala kayong parang magiging guide, or let's say sabihin na natin na, anong tawag dito, yung parang documented 'no, na guide, for that. So ginawa ko 'tong video na 'to, for the sake of those na hindi naka-follow dun sa discussion natin nung last Friday. Okay, so gagawin ko, um, try ko munang i-pull, yung code na ginawa natin 'no. So ito yung code. So, copy lang natin yung path o yung URL, tapos iko-clone natin siya dito. So, open natin yung terminal. So, eto guys, yung mga shortcut keys, sa Visual Code para mabilis. So, kapag mag-open ng terminal, 'di ba dito sa view, tapos terminal. So, ayan, nakikita nito yung shortcut, control, backtick yung pipindutin nyo. No? So, dito sa keyboard, control backtick. Yan. So, lalabas na siya agad. So, kung gusto niyo mag-open ng new, no? 'Di ba dito kini-click natin 'to para sa new tab or a new terminal. Ayan, makikita niyo dito yung shortcut. Ang sabi rito, Control Shift Backtick, no? So, Control Shift Backtick para sa new tab. Ayan. So, para ano, mabilis yung process natin, no? Hindi natin hahanapin pa kung saan bubuksan or what, no? So, yun yung mga shortcut keys. I think sa Mac, so since may, Mac yung ginagamit natin 'no, dun sa lab. So basta yung any control na command, papalitan niyo lang siya na any control na button, papalitan niyo siya ng command sa Mac. Okay. So anyway, so clone natin, ayan, nag-clone ako kanina. So ulitin ko lang, clone, git clone, tapos, right click niyo lang, and then iko-clone na niya yung repo natin. Okay. So ako guys, gusto ko matuto kayo na tawag dito, gumawa ng mga Git activities via, command, no. So di-discourage ko na gumamit kayo ng any software para i-automate or para gawin yung mga Git command, but rather, please try to use yung ganito, no, yung mga Git command. Siguro subukan natin lagyan ng mga cheat sheet, no, para meron din kayong guide, kung ano yung mga commands, no. Anyway, sige, sulat ko muna. So git clone and then URL. Yan. So para maalala ko kung ano yung mga ilalagay ko. Alright, so na-clone na natin siya, so we can open it. Ito siya, no. So ang gawin natin, mag-cd tayo dito, no. I-target natin yung folder dito sa ating, terminal. Kasi mangyayari diyan, yung buong CIIT folder yung mata-target natin. So mag-cd ka diyan, and then, ano yan, CS107-1.activities. Yan. So yun, pwede nyo siya i-tab. No, kunyari, tinatype nyo yung folder name. Tapos alam nyong, syempre, mahaba, diba? So pwede nyo gawin, type nyo lang siguro kahit mga few letters ng folder name, and then tab, para i-autocomplete niya. No? So ang gagawin niya dyan, hahanapin niya yung pinaka-closest do sa mga tinype mo. Kaya minsan, hindi rin accurate, no? Depende kung yung mga folder dito sa path na yan, halos magkakaparehas yung, folder name nila. No? So, as much as possible, i-type mo yung parang pinaka-complete, and then tab. Okay? So, ito rin, yung mga ganyan, yung mga CD. So, CD, and then folder name. Yan, para masanay tayo na via command, no? Okay, so here, yung code lang yung nakuha natin, no? So, by the way, ganito guys. So, kapag nag-clone kayo ng, repo, or kunyari, 'di ba, ginawa niyo sa school, tapos dadalhin niyo sa bahay, kunyari gusto niyo ituloy or what, yung importanteng folder dito is hindi kasama nating, pino-push. So, pagka git clone niyo, so gawin niyo agad is composer install.
So, ang gagawin niyan, i-install niya or i-restore back niya yung tinatawag nating vendor folder. Itong vendor folder na yan, yan yung nandyan lahat ng mga dependencies na in-install natin. Di ba naalala nyo during the creation ng Laravel project, di ba may mga dependencies, ayan, may nakikita dito sa screen. So, mangyari kasi dyan, kapag nag-push tayo ng code sa repository, itong vendor folder, excluded yan. Okay, so nandito siya sa git ignore. Ayan, kung makikita nyo rito yung git ignore, ayan yung mga files na hindi natin ina-allow na nasa repository natin. Kasi una-una, malaki yung size. Tsaka pangalawa, tawag dito, walang relevance siya dun sa pinaka-actual code natin. No? Ang purpose kasi ng vendor is, like I said, ayan yung files ng mga dependencies natin, and then at the same time, hindi natin sure, no, baka may mga latest or may mga update do sa mga dependencies na yon. Kasi hindi naman tayo nagme-maintain nun. Ibang tao. At the same time, open source to. Itong ginagamit natin tool. So, frequent yung mga updates sa mga dependencies. No? Depende sa dependency kung active yung development doon or hindi. No, but the thing here is, hindi natin sinasama yung vendor na folder. And then yung ito pang mga the rest of files na to. Okay? So that's why, pagka-clone nyo, hindi nyo pa siya pwedeng i-run. But type nyo muna composer install. Okay, so isama natin yon sa mga notes natin. After cloning, composer install. Yan. So, ito, medyo matagal lang mag-generate ng optimize auto files. I'm not sure kung bakit. Isa to sa mga unique na ginagawa ni PHP or ni Laravel. No? So, parang ginagawa niya, after ma-compile or ma-download and ma-install yung mga dependencies, parang gumagawa siya ng central repository ng lahat ng mga ito. And then, nandun tayo sa process of optimizing yung file na yun. Diba? So, kaya, kung mapapansin nyo, mabilis yung, mabilis yung Laravel, no? Especially sa mga paggamit ng dependencies, it's because of this autoload file. Ito hindi to ginagawa sa Node eh. Hindi ko alam kung bakit. Pero, yeah. I mean, Laravel kasi is a much, ano ba tawag dito? Mas full stack siya na framework compare sa ginagamit natin sa Node. So, yun yung mga advantages there for this. No? So, wait lang natin to. Okay, so after 10 years, ayan. Lumabas na siya. Ayan. So, dito, so okay na siya. No? Na-install properly and then optimize na rin yung ating autoload. So, okay na tayo. Ready na tayo to continue kung saan tayo na putol last time. Okay? Pero before that, no, before tayo magpatuloy, recap muna tayo ng mga bagay na ginawa natin. No? So, this one. So, ganito guys. No? So, dun sa ginagawa natin dito sa Laravel, no, always keep in mind yung concept ng MVC, o yung tatawag natin Model View Controller. Dito yung laging magiging guide natin kung ano na ba yung mga next steps na gagawin natin. May nagawa na ba akong model? May nagawa na ba akong view? May nagawa na ba akong controller? Diba? So, yun yung mga kailangan nating isipin when developing yung application natin. And syempre, dito sa Laravel, ito yung mga specific location ng mga sinabi natin, no, o yung architecture. Like yun sa controller, nandito siya sa app, HTTP, and then controllers. So, lahat ng controllers nandito. Diba? So, pwede ka mag-create dyan ng folder if you want, no? Especially kapag nag-scale up na yung application natin. So, syempre yung controllers, medyo, kung nandun lahat sa isang folder na yun, yung lahat ng controller mo, medyo malilito ka rin. So, kailangan mo din minsan na i-organize yung mga files mo. So, pwede yun. But the idea here, yung pinaka-parent directory ng lahat ng controllers is nandito. Okay? The same din with models. Yung models din, kung halimbawa, since nag-scale up din yung application nyo, no?
gusto niyo ring i-organize yung mga files sa loob, pwede rin siya, no? Pero yung pinaka-parent directory ng lahat ng mga models is nandito sa app http/models. Sa database naman or yung backend natin, no? So medyo um, ano din to, no? Parang another challenge dito sa atin kasi marami tayong files na minamanage dito sa database, no? Pero what I want you to focus more is yung dito sa migration. Itong path na to, database migration. Kasi ito yung pinaka core essence ng backend natin. Siguro yung factories and seeder, secondary na lang siya, no? Although it's nice na kailangan matutunan nyo din kung paano mag properly seed ng data, no? Para at least hindi tayo nag-assume, no, ng data for testing, no? Importante kasi sa testing to yung seed ng data, 'di ba? So I'm not sure kung darating tayo doon sa part na 'yon, no, sa pag-create ng mga unit tests. Pero yun nga, maigilan na meron akong idea, no, on how to create seeders and factories ng project natin, no? Pero pinaka-importante ito yung migration. So dito kayo mag-focus 100%, no, yung migration kasi ito yung dito natin kini-create yung table. Dito natin kini-create yung mga relationships ng table, 'di ba? Kung may mga changes kayo, kunyari, nakalimutan ko yung field na to sa table na to. So dito nyo gagawin yung sa migration. So any changes na gagawin nyo sa database, sa schema niya, no, sa data iba rin 'yon, no? Ibang case 'yon. Pero mostly yung schema, 'di ba? Syempre, during the development, most probably pwedeng mag pwede tayong mag-change ng schema, no? Pero once na halimbawa deploy na yung application nyo, yung pag-change ng schema is very critical siya. Especially kapag may data na, no? So ayoko muna ipa-complicate pa yung mga bagay na yon, no, on how to fix those um issues, no, especially kung may data na yung application natin. But yung ano muna, yung fundamentals muna, no, kung paano mag-modify ng schema, paano mag-create using migration. And then yung ating last two na resource na kailangan tandaan is yung ating resources views. Yung view natin, 'di ba? So dito obviously, no, kailangan natin talaga mag-create dito ng mga folders within sa views para mas organize siya. So hindi natin kina-clutter dito sa resources tapos sa views lahat ng mga views natin or pages natin sa application. Ay, gaya nito. Gumawa tayo ng customer folder. No, kasi ibig sabihin lahat ng mga views na nandito is under sa customer na domain natin. So, yan, yun yung parang pinaka-key dito. And maybe sa latter part ng course natin, turuan ko din kayo mag-create ng mga component para magkaroon tayo ng reusable na view, no? So syempre hindi na natin kailangan ulitin, no? Kung halimbawa meron tayong isang page na parang parehas lang naman yung design or yung itsura sa kabilang page, so hindi na natin kailangan i-repeat ulit yung code para sa kabilang page, diba? But rather, we will use yung existing na tag dito na component, diba? Para alam mo yun, ginagamit na lang natin, hindi na tayo nagre-repeat ng code. And then yung last, yung ating web.php. So ito yung para isipin nyo nandito yung address ng lahat ng routes natin sa buong application. So dito nakalista yon. Yan, nandito sa web.php. So parang ang sistema dyan, so una, kapag gagawa ka ng, kunyari, gawa ka ng isang page, tapos yung page na yon, meron siyang list ng lahat ng record, pwede ka mag-create, no? Pwede ka mag-update and mag-delete. So yung CRUD functionality, kung gagawa ka ng gano'n, so ito yung mga bagay na kailangan mong isipin, no? So hindi naman siya hindi naman siya by order, no? Yung kung paano siya nakalatag dito, hindi naman siya gano'n. Kumbaga parang kahit in any order siya, as long as nag-e-exist to. Kumbaga parang isipin niyo guys, ito yung checklist. Ito yung checklist nung kailangan nyong gawin. Okay? So depende sa inyo kung paano niyo i-approach yung checklist. Kung unahin niyo ba to, unahin yung gitna, or unahin niyo yung sa ilalim. Depende sa inyo. Okay? Pero ako, syempre, ang idea ko lagi is nagsisimula ako dun sa backend.
Kumbaga parang based on the layer ng application. So back end papuntang front end. So ngayon kung i-arrange natin siya by order, ganito magiging itsura niya. So una to, yung migrations. And then next ito is yung model. Okay? Then controller. Or actually, itong seeders and factories. Kasi parang nakakasanayan ko na rin na parang kailangan lagi nagsiseeds. No? Although, like I said, kung halimbawa hindi nyo pa rin sobrang mag-grasp yung concept ng factories and seeder, no, kung nahihirapan kayo, pwede siyang i-skip. No? Pwede siya i-skip. Kumbaga parang, doon na lang tayo siguro sa test data nyo during the create nung resource yung mangyayari. No? Pero sa akin ganito, yan, migration, tapos seeders and factories, and then models, controller, then tsaka tayo papasok sa view. And then last yung ang tawag dito yung route, no, yung registration ng route natin. Okay? So ayan siya. Yan yung mga kailangan ting tandaan. So ngayon,